Parang ang nangyari, walang nilatag na flood control eh. Ang naging... Opo. Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Wala pang tubig lang eh. Oo. O ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento, Opo. 5% bakal, Okay. Opo. equals pera. Magandang araw mga kababayan. Dahil nga sa walang humpay na ulan at baha na dinudulot nito, balikan natin itong naging pahayag ni Pangulong Marcos patungkol sa flood control. Dito nga ay pinaliwanag niya na meron naman umano daw flood control. Yun nga lang na-overwhelm dahil sa sobrang lakas ng ulan, sa sobrang daming ibinuhos na ulan. At panoorin din natin itong naging pahayag naman ni Senator Marcoleta patungkol pa rin sa pagbaha. Dito ay pinakita niya ang ilang proyekto na nagiging dahilan na patuloy ang pagbaha dahil sa hindi maayos na pagkakagawa. Mahigit 5,000 na flood control ang binida ni Pangulong Marcos ng nakaraang SONA. Pero bago yan, ito medyo matindi to. Mayor Baste at si General Torre mukhang magkakaharap. Nagkahamunan na nga po ang dalawa ng boxing, nauwi na sa boxing ng politika, nauwi na sa boxing. Ano kaya mangyayari dito? Panoorin natin yung kanilang naging hamunan mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. At huwag mo rin kalimutan na i-like at i-share ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya kita. Grabe yan. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trespass ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Grabe yun mga kababayan. Pero syempre hindi magpapatalo yan si General Torre. Umalag si General Torre mga kababayan. Tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming kung para mabilis this coming Sunday. Ano kaya mangyayari dito mga kababayan kung talagang matuloy ito? Maganda to. Katapos lang nung Pacquiao sa Barrios, ito na. Pacquiao Barrios 2.0. Abangan natin to, kabang-abang to. Sa Araneta, 12 rounds. Pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. Ibubuhos sa'yo ni Mayor Baste yung lahat ng gigil niya. Gigil na gigil si Mayor Baste dito dahil sa ginawa niya kay Pangulong Duterte. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Set up na kayo. Abangan natin to sa linggo. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki.
nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale ba sa tulong lang tayo ng tulong. Kung imbestigahan yung mga flood control projects, bubusisiin daw sa budget yung mga flood control. Oo, sige. Because of what's happening. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Time na i-order ang DNR to review or mag-implement muna ng mga sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. 150 dead, sir. Are I you know. satisfied with how we responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, Opo. natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, Dito 2 oras pa lang, baha na eh. Yan ang pagkakaiba. Hindi ko malaman. Opo. Siguro dahil dumami yung tao, hindi ko malaman. Ano? Pero, Oo. sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro Oo. naman, nung 1966 lang. Diyan, ano, Opo, Nelson. wala pang ganong ano. Baka budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Opo. Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga Oo. ang kinabukasan ng bansa, parang nga nangyari, walang nilatag na flood control eh. Ang naging... Opo. Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control Nako. projects na talagang ipinundar. Ang Kung talagang naipundar, Jen. Yun na nga po ang naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba Oo. nating ipasinag yun? Sige Kasi nga, direct. kapag ka ganyan ang project, kasi nakita ko yun, parang riprap na pangsalag talaga sa sa tubig. No? Opo. Pero yun, nung makita ko, wala pang tubig, nasira na eh. Pwede ba nating ipakita Oho. Saang lugar yan, Sen? sa Pampanga? Pampanga ito? Oh, ayaw ko nang banggitin kung sino Sabi- congressman ng project niya. Sana, Oh. Direk, pasinag mo nga. Hindi. Yan, yung, yan. yung sa ano yan Club area yan eh. Yung club area, yung isa. Yung ano... Diyan, makitang-kita nyo dyan Oo. kung bakit nagkakaganyan. Magkaroon lang tayo ng idea, bakit 2 oras lang? Opo. Kung minsan oras lang eh. Bago natin ipakita, Sen, kasi ng malimit na katwiran, ang mga lugar daw po sa ating bansa, lalo Metro Manila, overpopulated daw po.
tapos mag-silted ang mga ilog, yung mga daluyang tubig. Nandun na nga ako. Opo. Kaya nga tayo nagtatalaga ng pondo dyan. Opo. Noong namang primary school, wala pa namang yung mga ensyang pinalaki natin. Oo. Na siyang kumukuha ng basura, naglilinis ng mga kanal, naglilinis ng mga drainage. Noon, ang tawag doon ano yung naka-uniforming nagtatrabaho sa kalsada? Ano po, yung mga May tawag sa kanila dyan. Metro 8, parang ganun po, kung Metro Manila. Metro 8 ngayon, pero Opo. nung panahon na yon, Nelson, alam mo naman yun eh. Yung ngayon? Yung dati Hindi daw. yung dati. Ay, dati. May mga uniforme sila eh. Metro 8 panahon ni Matandang Marcos yun. Hindi, ibig sabihin, alam na natin yung Metro 8. opo. Modernong katawagan na yun. Pero nung primary school ako, Anong una pa? na sila yung gumagawa doon. Guardia Civil? Nakaano sila eh. Alam mo kasi iba yung uniforme ng pulis. Ay, opo. Pero pagka nakita mo sila sa kalsada, kaminero ang tawag doon. Minero. Minero. Kunwari pa kayo. Oo. Kasi yung Minero, taga-Bulasi ng Ibig basura. sabihin, Opo. kasi iba eh, primitive ang ano doon eh. Opo, tama kayo. Kaya mo na maintindihan yun dahil sa 1966 naman ang pinag-uusapan eh. Ilang taon na yung nakararaan. 50 years, 60 years na ang pinag-uusapan natin. Opo. Sa mga tuwid, iba na yung pamaraan, ibang pasilidad, Opo. moderno, may technology na tayo, mas maraming pera ang ginugugol. Yun ang ibig ko sabihin. Oho. Kung makita lang yung pinadala mo kay Direk, matatawa kayo, maiintindihan ka agad Oo. kung bakit nagkakaganon. Hindi yan niya. Iba yun? Hindi, yun yung sa niya Isang eh. litrato lang yun. Isang Project litrato ng lang. picture lang, Project picture. lang. Isang picture lang yun. Picture lang yun, direct. Picture yun Para lang ng... magkaroon ng idea, ang makakakita, kaya naman pala, walang masasalag na ano rito. Talagang, kapag ka dinaanan ka ng tubig, talagang mawawasak ka. Kasi ito, Opo. wala pang tubig na masak na eh. Paano kaya kung dumaan pa yung tubig? Oo nga. Ayun na nga po, no? Di ba, le? Marami din daw ganyan proyekto sa gawin ng Quezon, Sen eh. Siguro nga. Kasi kapag ka puro ganito, kukopyahin, alam mo, ganito yung style ko, sabi nung isa. Opo. Paano yung style mo? Laki ng kita mo riyan. Ito, ganito lang yung style ko eh. Gagayahin naman ng iba. Ayun. Kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari eh, di ba? Oho. Ano kaya kung pasadahan ni Senator Nelson yun? Ay, Diba? maganda yan. Busisiin natin, ha? Hindi, kasi bubuin daw po ngayon sa yung Quadcom 2.0. Aha. Malamang baka isalang na po yan. Kasi... Sana unahin yun. Oo. Noong ko pa sinasabi na yun ang unahin. Yes po. Isa lang tao ang ano eh. Mukhang yun daw po. Mukhang isasalang kasi binubuo na pala. Inaalam na kung sino-sino maging chairman. Ibig mo sabihin, ganun Opo. sila katapang na iimbestigahan nila yung sarili nila? Tignan natin. Kasi sabi nila, bubuin daw po yung Quadcom 2.0. Kaya nga. Opo. Kung hindi man sila, mga kasama nila, ang kanilang iimbestigahin, ganun ba? Hindi ko lang alam. Kasi kung wala silang sasalang sa Quadcom, mukhang yun ang dapat siguro malaman, Sen. Di ba? Hindi, kapag sinalang mo yung flood control, isang bagay Oo. na dapat talagang isalang. Sapagkat hanggang ngayon, nakikita natin ang kahalagahan ng flood control. Kasi nga, puro pinag-uusapan natin Oo. pagbaha eh. Nasaan yung 5,000? Hindi 500 ha? 5,000 opo, Hindi projects. 50, 5,000 Yes project. po, oo. Ibig mo Madami. bang sabihin, wala namang matitira dyan kahit na 1,000 lang. Na mabuti, maganda, no? Oo. Ay, Yung ewan ko. sinasabi natin. Tapos kung Wala pa kasi yung litrato. Pag nakita mo yung litrato, talagang masasabi nyo, masasabi na ninyo na kaya pala, gano'n. itong litratong ito ang magpapaliwanag kahit na huminto na tayo ng pagpapaliwanag ngayon, Oo. maiintindihan ng tao kung bakit. Oho. Oo. Sige. Nasaan na? Lahat ng Wala. picture. Suspense yung picture eh. Mamaya, sige. Buffering. Kapag Anyway. nakita nyo yung Opo. litrato na yan, kahit na hindi na tayo magpaliwanag, maiintindihan Kung bakit nangyayari nawala ito. lahat. Ayun. At kung bakit umulan ng bahagya ay baha kagad. Oo. Ayun. Sapag wala na sumasagka eh. Kasi Oo. nga, wala nga, hangin lang eh. Hangin lang. Nasira na. Nasira na eh. Ay, no. Lumilitaw pala, Sen, Jen. Oo. Pinahanap ko sa kanila yung budget allocation eh. Oo. Kung gaano ba kalaki yung sa flood control
At gano'n naman kalaki sa Department of Agriculture. Anong taon Kasi- ito? 2025 ba yan? 2025, Okay. Oh, saka Eh, sa pag sinabi mong flood control, Nelson, Oho. DPWH lang. Oho. Ganun Opo. ba? Oh, at saka Kasi ano may lang. mga flood control sa iba't ibang mga ahensya eh. Mhm. Opo, opo. Oh. Oo. Ito, Pero ang pinakamarami dyan, DPWH. DPWH. Mm. Lumilitaw, Sen, yung flood control anong year project, yan? itong 2025, Oo, 2025. ano? nakakuha sila ng 303 billion eh. Sa flood control lang. Flood control lang. Oho. Samantalang ang Department of Agriculture, O yan, Diba, ayan, diba? ayan ang sinasabi Ay, ito, ko. Ayun, Sila. oh. Oo. at Alam mo, nagagawa lang ito, Sen? kagagawa lang yan. O, tingnan mo, dyan, hindi ko lang naipakita. Merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, Opo, opo. riprap yan eh. Oho. Oo. O ilog ito yung sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Mm. Opo. Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Aha. Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento, Opo. 5% bakal, Okay. Opo. equals pera. Naku po. Yan ang nakaano Oo dyan. nga. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol eh. Sino kaya ang kumita dyan? Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Wala. Ampaw. Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Oh, Wala pang tubig hungkag yan. eh. Oo. O ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Oho. Ayan o, kitang-kita nyo. Yan ang flood control project. Dito pala mas malaki. Oo. O, tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, Sen. Bahagi lang daw yan. Bahagi. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang Ganyan ang ginagawang mga itsura. project. Oo. Eh ngayon, kung lahat po ng nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Oo nga. Ito ay wala pang ulan nito sa Si Ben, pagka tumaas yung tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Oo nga, Wala kasi pa, walang hindi pa bakal eh. tumanan ng tubig eh. Oo. Oo. Baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay ko yan. Merong Opo. mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama. Ah, siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Bumagsak. ilaglag. Sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Wala Oh, ng ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, Opo. 15% 15% semento, Oo nga. 5% bakal equals pera. Pera na. Oo, malaking pera Malinaw. nga talaga yan. So yan. Aha. At yan, ay mga larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. ng 5,000 projects. Mhm. Di ba? Eh, Oo. nagkopyahan sila kung paano gagawin eh. Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi Oh, ko alam eh, kung- bago lang ito. Ito kasi Mhm. 2024 ito. Ngayon, ang Oo, sinasabi Bago mo, pa ito. ang sinasabi mo 2025, Opo. pero yan halaga ang pinag-uusapan Halaga. dyan. Oo. Oho. Magkano? 300. 300 billion mahigit. Oh, eh kumpara mo sa ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, Oo. 200 billion pa lang eh. Sa kabuo na ng DPW, ng DA yun. buong Pilipinas na. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Oho. Kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Yan. Ah. Pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Oho.